Minsan din pinaglaban ko noon pero ngayon, salamat o Diyos, maninindigan tayo sa katotohanan ngayon. LGBT. 4 na letra pero milyon-milyon ang muhusga. Kami yung palaging iniinsulto, kinamumuhian ng madaming tao dahil sa panlabas na ano. Pinandidirihan na para bang may sakit kaming dala sa inyo. Palaging binabato ng salita ng Diyos. Kaya walang ginawa ang Diyos na bakla, kaya walang ginawa ang Diyos na tomboy. Pero teka lang. Kung walang ginawa ang Diyos na katulad namin, bakit andito kami ngayon? Kaya madaming takot ipakita yung totoong sila dahil sa mga tulad niyong mga taong mapanghusga. Minsan ba naiisip niyo na tao din kaming nasasaktan kapag binabato niyo ng masasakit na salita? Tao din kaming katulad niyo. Ang pinagkaiba lang namin, nagmahal kami sa maling paraan, nagmahal kami ng kaparehas namin ng kasarian. Pero masisisi niyo ba kami? Kasi kung kaya lang namin pigilan ang aming nararamdaman, hindi namin pipiliin maging ganito, hindi namin pipiliin maging ganyan. Matanong ko lang, sino bang tangang pipiliin ang mahusgahan? Ito rin ang pinaglalaban ko noon. Pinanganak akong bakla, mamamatay akong bakla. Ang pinaglalaban kong inakala kong tama sa mata at batas ng Diyos. Baluktot at maling-mali pala. Sa Diyos may pagbabago pala. Yung inakala mong imposible ay posible pa pala. Hindi pa huli ang lahat habang may pagkakataon pa tumawag sa Kanya. Jesus ang pangalan niya. Kamangha-mangha ang Kanyang mga gawa. Basta taimtim ka lang na tumawag sa Kanya. Ako nga pala si Marlon Solomon Amutin. Pinanganak na lalaki pero may pusong babae. Lumaking ang pakiramdam ay babae. Isip babae, kilos babae. Kung manamit ay talo pa ang ibang babae. Nagkaroon din ng karelasyon ng kapwa lalaki. Hindi nga mabilang kung ilang lalaki ang lumipas sa buhay nitong baklang ubod ng landi. Nangarap na makapag-asawa ng kapwa lalaki pero ako'y laging sawi, laging lugi. Hindi nga naman kasi pwedeng mga anak mabuntis ang baklang ubod ng landi. At totoo nga naman talaga kasi ang nilalang ng Diyos ay babae lang at lalaki. At ang babae para lang sa lalaki at hindi para sa kapwa lalaki o kapwa babae. Hindi ko hinuhusgahan ang mga kasapi ng katomboyan at kabaklahan dahil ito'y aking pinanggalingan. Ang nais ko lang ay mabago rin ang kanilang puso't isipan. Mahal ko po kayo kaya't nais ko rin na inyong maranasan ang pagbabago na sa atin ay nilaan ng Diyos na makapangyarihan. Kapatid, bumalik na ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ang dating bakla ngayong tatay na at kinasal na sa babaeng ubod ng ganda. At may bonus pa, 2 na ang pinagkalod na anak niya, baklang ubod ng landi noon ngayon tatay na. Kaya naman masasabing ang saya-saya sa piling ng Diyos na dakila. Kaya kapatid, sa Panginoong Hesus pwedeng baguhin ang sumpang nilaan ng kalaban. Hindi pa huli ang lahat habang may oras at panahon ka pa. Tumawag na sa Kanya at babaguhin Kanya. Sabi nga sa Jeremias Kapitulo 33, versikulo bilang 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahiwagang bagay na hindi mo pa nararanasan. At sabi rin kapatid sa pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17, kaya't kapag nakipag-isa na kay Kristo isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala ng dati niyong pagkataong salip na palitan ito ng bago. Ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. Kaya kapatid, pag dumating ka na sa punto na napagod ka na sa sitwasyon mo, huwag kang mag-atubiling tumawag sa ating Panginoong Hesukristo. Tiyak babaguhin niya ang pagkatao mo, sitwasyon mo at maging estado ng buhay mo. Kapatid, hanggang dito na lang muna ako. Kita-kits tayo sa mga susunod na content ko. Kapatid, kung ito ay iyong naibigan, maaaring pakishare, pakibahagi mo naman upang itong aking mensahe at pagkakakilanlan ay may hatid sa napakaraming nilinlang ng kalabang at mabago rin ang kanilang katauhan.